Hi guys, good afternoon. Sa wakas, uuwi na ako. Wow, after 10 days, makakauwi na ako sa bahay. Walang hintuyong, walang ano yung, walang patid. Oh, thank God. So, I'm excited to see my family again. I miss them so much. Kaya, thank God, natapos ko rin yung 10 days. Pumasok kasi ako Thursday nung nakarang linggo pa. Tapos dire-diretso na yon hanggang linggo ngayon. So Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, 10 days exacto. So I'm so happy that I'm going home. Nakakatuwa, uwi na ako. Ay, thank God. So, kumusta kayo guys? Sana lahat kayo nasa mabuting kamay naman, mabuting kalagayan. Ay, namiss ko yung bahay namin. Alam nyo ba na yung bahay namin tsaka itong inaalagaan ko ang distansya nila is siguro mga 200 kilometers, mga 210 kilometers, one way yon. Ganun kalayo. Kaya ang trabaho ko is live-in, hindi kasi ako pwedeng uwian. Kaya yun, okay na rin kasi medyo nakakatipid ako sa gas kahit pa paano. Kaya ayun. So siya nga pala, sa December uuwi kami sa Pilipinas, kami ng pamilya ko. Doon kami mag-spend ng Christmas. Para naman ma-experience ng mga bata kung gaano kasaya sa atin. Tapos actually last year umuwi na kami sa atin sa Pinas. Kaya lang 3 weeks lang yata kami. Tapos ang problema, nagka-COVID pa kami. Kaya ang hirap. So nasayang lang yung bakasyon namin. Pero okay na rin kasi kahit pa paano nakita namin yung pamilya namin. Tapos this time uuwi kami sa Pilipinas. I-video ko yung mga gagawin namin. Sana manood kayo, sana abangan nyo. Kasi halos lahat ng gagawin namin i-video ko, like pupunta kami Binondo, pupunta kami ng Mall of Asia, pupunta kami ng Intramuros, pupunta kami ng Palawan, sa El Nido. Sana abangan nyo, sana may time kayo para panoorin, para ma-share ko rin naman sa inyo yung mga gagawin namin sa Pilipinas. It's gonna be fun guys. Masarap yun, masaya. Pero basta ganun kasaya, asahan mo may kapalit, like gastos. But it's okay. Kailangan natin mag-enjoy sa buhay, di ba? Kaya it's gonna be fun. Sana panoorin nyo.
Tsaka sana mag-subscribe kayo sa channel ko para, you know. Tapos ano pa ba? Yeah, doon kami mag-spend ng Christmas sa Pilipinas. I mean, ng 24. Tapos syempre makikita pamilya, kaibigan, mga old friends, mga ganun ba. Kaya I can't wait. Sana dumating ngayon. Anyway, it's gonna be like June, July, August, 7 months from now, andyan na kami sa Pilipinas. Mga 2.5 weeks kami. Actually, nakabili na ako ng ticket kasi pag hindi ka pa bumili ngayon, mahal na ang ticket. Oh. Oh. Samahan niyo ako sa biyahe ko, guys. Ang kagandahan kasi Sunday night dito eh. Diyan naman sa Pilipinas Monday na. So ang kagandahan kasi rito, pagka uuwi ako ng Sunday, walang ganong traffic. Kaya magandang magbiyahe. Ang time travel ko nga pala is like, pag walang traffic, umaabot ako ng 2 hours and 10 minutes. Pero pag may traffic, matagal. Minsan naabot na akong 3 hours. Kaya ayun. Actually, sanay na rin ako magbiyahe kasi more than 3 years na ako rito sa trabaho ko na to eh. Kahit nung naki Ma'am Courtney pa kami, malapit lang kasi si Ma'am Courtney dito sa inaalagaan ko. So kahit nung nasa kay Ma'am Courtney pa kami, bumabiyahe rin ako ng ganito. Kaya sanayan din. Kaya lang minsan naantok ako eh. Minsan talagang aantokin ka. Kaya ang ginagawa ko minsan, pag may time akong huminto, ihinto ako. Pero kalimitan, pagka nag-drive ako, inaantok ako, kinakagat ko na lang yung kamay ko eh, para ewan ko po, ang hirap kasi nakakapagod din ang trabaho eh, nakakapagod din guys. Kaya yun. Sana panoorin nyo yung video ko sa Pilipinas. I'll try my best na mapaligaya ko kayo. Kahit na alam nyo namang beginner lang ako. Kaya ayun guys, yun lang. Nakastop. Bang ikwento ko sa inyo. Nakakapagod din magbiyahe. Gusto lang. Nakakapagod pag malayo. Wala namang choice, kailangan magtrabaho. Kaya konting tiis. Actually, pag nag-retire ako, maganda na
magiging ano na ako, relax. Sa ngayon lang kasi hindi pa. Kasi nga meron pa kaming isang pinag-aaral na anak, si Quincy. Isa pa. Maganda yung view rito pagka umuwi ako, maganda siya, bundok, nasa canyon ka, kita mo yung mga bundok talaga. Tapos may mga bahay sa tuktok ng bundok. Ang ganda, nakakatuwa. Mayayaman kasi mga tao rito, guys. Sobrang yaman, as in millionaires. Oh, may nasiraan, may na-flat. I feel sad for him. I hope he's okay. God will protect him. Ganda ng panahon ngayon, hindi siya malamig, hindi siya mainit. Tama lang. I heard na malamig daw, mainit daw dyan sa Pilipinas. Saka marami akong nababalitaan, meron daw heat wave at may mga namamatay. That's really sad. Talagang pag mainit talaga, grabe. Wala naman tayong magawa. Mainit kasi talaga sa Pilipinas. Kaya that's too sad, you know. Pero kahit na mainit sa Pilipinas, masarap tumira pa rin dyan. Masaya. Talagang itong isang ito, hindi makapag-intay yung Honda puti. Kaya na pa ako tinitailgate which is not legal, you know. Tailgating is illegal. Kasi maaaring mabangga mo yung tinitailgate mo pagka nag-sudden stop yung nasa unahan, di ba? Kaya may ticket yan dito, mahal yan. Binabati ko nga pala si Noel at yung mga kaibigan niya sa Marvex. Noel, yung mga kaibigan sa Marvex natin dyan, binabati ko, tsaka sa Balingasa. Kumusta kayo dyan? Binabati ko si Lito, binabati ko si Abby, binabati ko si Princess, yung mga magulang nila, tapos si Kent, yung
inaalagaan ni Noel at yung magulang ni Kent, magulang ni Princess at ni Abby. Binabati ko kayo. Sana okay kayo dyan. At salamat sa pag-subscribe sa channel ko. Sana okay magsawang manood. Abby, kumusta ka na, Abby? At si Princess, ang magkapatid na magagandang bata. So mag-aral kayo mabuti para paglaki nyo maganda maging buhay nyo. Okay? Okay, Princess and Abby, mag-aral kayo mabuti. Okay? So yun lang. Lalo na kay Noel na napaka bait kong kaibigan. Kababata ko si Noel since nung bata pa kami. Since nung mga teenager pa kami. Kaya Kap, shout out to you, Kap. Alam nyo ba, 6:25 PM dito pero mataas pa yung araw kasi daylight saving time. Malapit na ako sa highway. Go. Dito nga pala ang freeway sa States, walang bayad yung ano niya, yung pag nagpunta ka rito, pagka nag-drive ka rito. Although meron sa ibang freeway may mga bayad sila, pero dito sa mostly ang mga freeway dito walang bayad. Bali yung tax ng mga tao ang pinanggagawa nito, gobyerno. Kaya wow, ang sarap mag-drive dito. Malawak. Last time na-traffic ako rito. Grabe yung traffic. Siguro umabot akong 3 oras o hindi lang. So buti walang traffic ngayon.
come on. Go! Naku, traffic nga. Oh, hindi masyado. Oh, come on, man. Yeah, medyo traffic na. Alam nyo ba dati nung umuwi ako noon, Sunday din yon. So umuwi ako galing ako sa trabaho. Tapos alam nyo ba na sobrang ulan? Grabe yung ulan, yung hangin. As in, sobra. That's the first time na natakot ako sa biyahe kasi hindi mo yung visibility sa dinadaanan mo hindi 100% kasi yung sobrang lakas ng ulan, yung wiper mo hindi niya kaya ma-clear lahat yung ulan. So yung visibility is really bad, like maybe 50%. Tapos makita ka marami kang makikitang nakaparada na mga kotse sa gilid, mga nabangga. That was the first time na natakot ako. Sabi ko sa Panginoon tulungan ako na siya nang bahala. Grabe yung experience ko na yun. Sayang nga lang kasi wala pa akong video kaya sayang hindi ko na-record. Kung makikita nyo kung gaano kakatakot talaga. Sobra nakakatakot, guys. Yung lakas ng hangin tsaka ulan. Yung wiper mo non-stop sa paggaganong-ganon, no? Wow, that was very scary, you know. Better. Traffic, guys. Alam nyo ba na pag nag-retire na kami ng asawa ko, sana yung bang maganda na yung magaang na yung buhay namin, tapos yung mga bata wala na sa puder namin, sana mag-travel na lang kami from time to time para ma-enjoy namin yung buhay kahit na matanda na kami. Kasi iba rin yung yung pagtanda mo, travel na lang. Yun ang yun ang dream ko dream namin na enjoy life hanggang kaya, dahil pagtanda na natin, bedridden na tayo or baldado na tayo, parang tayong nasa preso. You cannot do whatever you want. I mean, you cannot do, whatever you want to do. You cannot do it anymore. Lalo na pagka, ka na,
Kasi yung mga alaga akong matatanda, ganyan eh. They said they had a good time during their prime, you know. Nakapag-travel sila, nakapag-enjoy sila, nakapag-cruise sila. Kaya nung matanda na sila, they're happy. Tanggap nila eh na ganito na lang kami. Ang maganda kasi yung memories ba nila na nagawa nila ganito, ganyan. Doon sila maligaya na nakapag-enjoy ako sa buhay ko. Kaya it's time for me to wait for my wait for God to take me. Ganun ba? Kaya yun eh. Sana magawa namin yun. Kaya kasi matanda na rin ako eh. May mga minsan nararamdaman na rin ako eh. May mga nararamdaman na rin akong hindi maganda. Kaya sana tumagal pa ako ng konti para ma-enjoy ko man lang yung buhay namin ni Cathy. Ma-enjoy namin yung remaining years dito sa mundo. Everything is temporary, you know. Everything is temporary. Traffic pa rin. Kinalig ko eh. Stress yata ako eh. Stress. Oh my goodness. Topanga Canyon closed. That's why. I hope it's not the freeway. Traffic pa rin.
traffic. Oh my, Rivian. I like Rivian. It's an electric car. It's beautiful. R1. Whoa. Wow. Ang ganda ng ano niya, ilaw niya. Oblong. If I can only show you the headlight of Rivian, it's an electric car. Parang dalawang oblong. Ganda, cute. I like that. That car, Rivian. Electric car yan eh. Sana pagka nakabili ako ng isa pang sasakyan, I mean, the last car I'm gonna purchase, I think it's a Tesla. I hope it's a Tesla. Yun ang pinaka last na car na bibilihin ko. Tesla Model Y. It's an electric car. I love it. Bumibilis na ako. So I'm excited to go back to the Philippines. Spend Christmas and New Year. Wow, I can't wait. See my family, my friends, and other friends, you know. It's something special. That's a Tesla. Meron na palang electric car sa Pilipinas, nakita ko. Made in China. I don't know what's the name, pero maganda yung loob eh. May electric car na pala sa Pilipinas. Yeah, wala nang traffic. Smooth driving na. Range Rover. Wow. Ano ko yan eh, dream car ko rin yung Range Rover eh, pero it's too expensive for me. I can't afford it. So last week, kasi ang pasok ko Thursday night hanggang Sunday night.
Pero may mga part-time din ako paminsan-minsan ng ordinary day. Yung mga araw na wala akong pasok. So last week, ayun nga, nag-house sit ako tsaka nag-dog sit. So hindi na ako kailangan umuwi sa bahay. Grabing hirap guys, talagang ang hirap. Pero nyo, Sunday noon, after my work, diretso na ako dun sa magdo-dog sit ako tsaka house sit. Walang uwian yun. That's hard. That's hard, man. Really hard. That's life. Kung makikita niyo yung kotse sa likod tsaka sa harapan, sobrang dami. Medyo dito kasi sa LA, sobra traffic. Daming sasakyan, as in traffic talaga. Lalo na pag ordinary day. Oh my, that's a different ball game. Yeah, roll down ko na lang yung window. Alam niyo ba na nasobra yata ako sa pagkain ng canned corned beef na in can. Kasi inulam ko kagabi, inulam ko kayo ng tanghali tsaka ngayong gabi para tuloy akong lutang. Kasi meron akong health issue like high blood ako Although umiinom naman ako ng gamot, pero pag nasobra na ako sa bawal na pagkain, nahihilo ako God help me, God. Sana okay naman. Kaya medyo lutang yung yung isip ko.
malapit na ako mag-change ng freeway. Kasi ito is 101 to, 101 freeway. Tapos lilipat ako sa 405. Kung pwede ko lang sana ipakita sa inyo yung sign eh. Kaya lang naka-steady yung camera ko. Di ba rin next time? Lilipat na ako ng freeway. Alam niyo ba na one time nag-drive ako dito sa freeway. Naka ako ng dumaan ako sa potholes sa kalsada na merong tapyas, malalim. Alam niyo bang sumabog yung dalawang gulong ko sa sobrang lakas ng impact, sa sobrang lalim ng pothole. Alam niyo ba na gumastos ako ng malaki. Anyway, insurance, pero kahit na ang laki pa rin ang nagastos ko. Kaya I hate potholes. Maganda rin mag-drive kasi dito sa LA eh. Pag walang traffic, talagang ang bibilis ng mga sasakyan, mabibilis, grabe. Kaya lang pagka overspeeding ka at na-tsempohan ka ng pulis, ticket. That's how it is.
na taga rito rin, sa Denver, Colorado siya nakatira. Nasa Pilipinas siya ngayon. Ang name niya is Esther. We call her Tita Baby. Tita Baby ang tawag namin sa kanya, pero ang name niya is Esther. Nasa Pilipinas siya ngayon. She's 78, matanda na siya, kaya pero malakas pa naman siya kasi dito naman sa States mga 70, 75 or even 80, malakas ang mga tao. Hindi katulad sa Pilipinas, talagang 75, 70, mahina ka na. Siya malakas pa. So, nag-golf pa daw siya. She used to play tennis. She's good at tennis, you know. Pero siguro nakasawaan niya na rin dahil wala nang ano sa kanya, wala nang what you call this, it doesn't make her happy anymore. It's like time to move on, time to you know, to focus on other activity like golf. Ganun na siya ngayon. So it doesn't make her happy anymore na maglaro ng tennis because she's winning tournaments after tournaments. That's why. So yeah, kaya nasa Pilipinas siya ngayon. She's having a good time. Nakapag-asawa siya kasi ng Amerikano eh. Tapos isa lang anak nila. Yung bunso ko nga pala, tuturuan ko na mag-drive. Kasi dito kasi sa States, sa California, kapag 15 and a half ka na, pwede ka nang magkakuha ng lisensya. Pero student permit lang. Kaya ang problema pagka may lisensya ka na, 15 and a half or 16 ka, grabe ang insurance ng kotse, mahal. Kasi syempre bata ka pa eh, bata pa yung insured eh. So I don't know how much are we gonna add to our insurance, sa car insurance namin pagka may lisensya na siya. Kaya ang gastos sa States talaga, ang gastos. Lamborghini right there. I'm sorry, I cannot show you, but it's a Lambo. It's a purple dark Lambo.
problema pagka long driving ka, maiihi ka talaga minsan. So I had to stop. I had to go to the restroom, you know. May stopover naman dito na pwede kang mag-restroom. Kaya maybe 30 minutes from now. Dito sa States, kailangan talaga ng sasakyan talagang gagamitin mo sa pantrabaho mo. Mahirap kasi pagka wala kang sasakyan. Mahirap mag-commute, lalo na sa mga place na walang gaanong bus, like sa Bakersfield. Kailangan mo ng sasakyan talaga. Natatakpan na ng bundok yung araw, kaya medyo okay na ulit siya. Medyo madilim na. May araw na naman. Ayan, may araw na naman. Ang binabiyahe ko pala siguro parang Quezon City hanggang La Union, parang ganun siguro. Kung hindi man, konti lang ang diferensya. Pero nyo ganun nakalayo yung trabaho ko sa bahay namin. Ang layo, di ba? Sobrang layo. Katuloy ay naantok ako. I need to stay awake, or else madidisgrasya ako. I need to stay awake, you know.
Yan na, maaraw na naman. Kung pwede ko lang sana ipakita sa inyo yung mga sasakyan eh. Kaya lang talagang hindi ko pwedeng galawin yung camera dahil baka madisgrasya kasi ako. Sorry guys, next time. Anyway, marami akong videos na makikita niyo yung mga sasakyan sa video ko, kaya try niyo i-visit yung mga yon. Mag-enjoy kayo dahil maganda yung view eh, tsaka yung kalsada. So try niyo i-panoorin kung may time kayo. For about 44 miles, continue straight. Traffic guys. Traffic siya. Sabi 12 minutes ang delay. Pero moving naman siya. Kaya okay na rin. At least nakaihi ako. Yun ang importante sa lahat. Wala makain. Wala akong snack. Oh my. It's getting cold now. Yeah, so hindi pa ako halfway. Ang estimated time of arrival ko is 8:37 and it's only 7:27. So I have 1 hour 10 minutes more to travel. Pero I always thank God na hindi niya kami pinababayaan. He's always there to help us. Salamat sa Panginoon. Pulis yan.
Basta ako maligaya dahil uuwi na ako ngayon. Makakasama ko na yung pamilya ko. Salamat sa Diyos. Na. Matapos na yung traffic. Same pa rin.
Timberwolves won against the Denver Nuggets. Nuggets were eliminated. I know. I don't know. I'm not sure yet. Wait. Who won? Denver Nuggets or Timberwolves? Oh, nanalo ang Timberwolves. They beat the Nuggets. The Nuggets are the defending champions. Oh, poor thing. That's life. It's going to be Timberwolves and the Mavericks in the finals, and then Boston Celtics and Indiana Pacers in the Eastern Conference Finals. Alright guys, there's no more traffic. I feel good now. Kaya na medyo may hilo ako eh, no? Bago pa lang akong nag-drive kanina. Medyo may hilo ako. Ngayon medyo okay na ako. Okay na. Hindi ako makapag-radyo dahil mga copyright ako eh. I'm almost home, guys. I'm almost home. I can't wait to see my family. I love them.
bahala sa mga kaibigan natin kap dun ha. Sa shout out sa Balingasa tsaka sa Marvex. Kumusta kayo dyan? Sana okay kayo dyan. Noel, ikaw na bahala sa mga kaibigan natin dyan ha.
Almost home. Maybe 10 more minutes and that's it. Guys, ang daming insects dito, grabe. Oh my goodness. So many insects.
happens when you live in close to the farm, like Bakersfield. There are lots of insects that goes to your windshield, and they get killed. They get killed. And your windshield gets dirty. Gets really dirty.